Half a day everyone, I'm Roda Simon and welcome to Chika Roda. Various showbiz personalities react to Tony Gonzaga's controversial interview. Marami mang basher si Tony Gonzaga sa inilabas na vlog interviewing Bongbong Marcos. Meron ring mga iba na nirespeto ang desisyon niya. September 13 nang lumabas ang controversial na interview ni Tony kay Bongbong Marcos. Ang kanyang YouTube channel na Tony Talks ay may mahigit 4 million followers. Ang nasabing interview, entitled The Greatest Lesson Bongbong Marcos Learned from His Father, ay umani na ng mahigit 5.2 million views na. Hindi ito ang unang pagkakataong nag-interview si Tony ng mga politicians. Kasama sa mga na-interview niya sina VP Leni Robredo at Mayor Isko Moreno. Pero sa pagkakataong ito, marami ang nagsasabing hindi sumang-ayon sa napili niyang interviewin. Marami ang nahirapang paniwalaan na neutral ang naganap na interview. At isa sa mga puna ay ang hindi niya pagsabi sa interview na ninong nila ng asawang Paul Soriano sa kasal si BBM. Bukod dito ay inendorso ng mag-asawa si Bongbong noong nakaraang eleksyon by attending the Marcos rally and posting on social media. May mga nagsabing it was an attempt at historical revisionism at dapat ay mas naging responsable si Tony sa paggamit ng kanyang impluensya. Kwento ng award-winning writer na si Ricky Lee, isa siya sa mga nakulong noong martial law kahit walang ebidensya laban sa kanya. Sa podcast ni Javi Severino ay kinuwento niya na tuwing nakakarinig raw siya ng pahayag na nag-iba ang naratibo ng panahong iyon ay nasasaktan pa rin siya. Feeling ko parang ako yung binubura. Binubura ako, sabi ni Ricky. Dagdag niya, masakit papaano. I think may nabigay ako. May na-contribute ako sa kung ano man ang nangyari sa atin ngayon. So parang nabubura lahat yun. So syempre, you feel totally wiped out pag may nababasa akong ganun. So it hurts. Sa kabila ng frustration, naniniwala si Ricky na mahalagang maalala na ang mga nangyari sa kasaysayan. Unang-una, dapat hindi tayo nakakalimot anya. Higit na kailangan daw ito dahil iba na ang taktika ng mga gustong magbago ng mga nangyari. Naging mas tuso, nagiging maabilidad, mas maparaan at in a way, nagiging mas successful, sabi niya. Pero hindi raw ang pagiging bulag sa nangyari ang mas malaking kasalanan, kundi ang mga taong bumubulag sa kanila. Anya, I don't want to blame them. Bilang writer, trabaho kong tumulong na makita. Pero we should not blame people for being blind. It's not the blind people that we should blame. It's the people who blind them that we should blame. Tinuligsa ng Ateneo Martial Law Museum ang naganap na interview at naglabas sila ng open letter addressed to Tony. You should has contributed to the Marcos families' attempts to whitewash their human rights violations and its proven historical record nila. Kasama rin sa sulat ay inaanyayahan nilang interviewin din ni Tony ang mga biktima ng martial law. Ayon sa sulat, may we invite you to instead talk to the victim and surviving families of the martial law regime. The Ateneo Martial Law Museum stands ready to facilitate your encounter with the victims of martial law and with the truth. Hearing their stories and struggles will be much more inspirational for your
audience than talking to anyone from the Marcos family, anila. Sa kabila ng mga negative reactions, may ilan naman na ipinagtanggol ang actress-vlogger. Ayon kay Christopher Min, karapatan ni Tony na mamili ng guest na gusto niya sa channel niya. Besides, inaanak ni BBM si Tony at Paul Soriano noong kinasal sila. Napakagaling ng interview niya kay BBM dahil kaswal na kaswal lang. Wala kang mararamdaman na may hidden agenda siya, anya. Ganito rin ang depensa ni Ogie Diaz. Anya, kahit naman ako si Tony Gonzaga, bakit ko i-interviewin ang mga martial law victims? Andun na ako, nawala ako dun, na naiintindihan ko sila na somehow, alam ko din yon. Kahit 2 years old pa lang ako at that time at nalaman ko lang nung malaki na ako na nakikidadamhati tayo. Ang punto ni Ogie, ang nangyaring pagpuna ay lalo lang naman nakakadagdag ng views sa nasabing interview. At kung ang gusto talaga ng mga tao ay huwag makalimutan ang nakaraan, dapat ay gumawa sila ng paraan para ipaalala ito at hindi lang sa pagbabas kay Tony ang gawin. Suggestion ni Ogie, ilabas nyo yung mga itinatago nyong ebidensya ng mga biktima ng martial law at ipamukha nyo kay Tony o kay Bongbong at i-remind nyo uli yung sambayanang Pilipino sa madilim na kasaysayan ng bansa ng martial law. Di ba mas okay yun? Tignan nyo, kakasitan nyo kay Tony, ang daming na curious pumunta sa YT channel ni Tony, pinanood nila yung Bongbong interview, nakadagdag pa ng views. Sumang-ayon rin si Governor Chis Escudero na karapatan ni Tony mamili ng interviewin niya. Tony Gonzaga has the freedom and right to interview whomsoever she may want to in her platforms, ani niya sa isang tweet. Dagdag pa niya, whether or not you agree with the interviewee or her is totally up to you because you too have the freedom and right to watch or not to watch or like, dislike. Hashtag my channel, my right. Ang co-host at malapit na kaibigan ni Bianca Gonzalez na very vocal sa kanyang mga pananaw ay nagbigay na rin ng pahayag. Ani Bianca, many of you been tagging me. My stand has always ever since been very public. Hashtag never forget and never again. I might have even seen some of you out of the rallies. I've gotten messages asking bakit tahimik ka sa issue. Sabi ni Bianca, pinili niyang sa pribadong paraan kausapin ang kaibigan, ngunit hindi ito nangangahulugan na nag-iba na siya ng sariling paninindigan. As a friend, I choose to reach out privately and dialogue respectfully instead of call out publicly because for me, that is what a true friend would do, pahayag ni Bianca. Dagdag pa niya, even family and friends can have different views. My friends know that my stand has always been hashtag Marcos not a hero. And I will continue to be vocal and share my stand. Wala pang komento si Tony tungkol sa mga bashers pero minsan na niyang inihayag ang saloobin tungkol sa mga pinipili niyang i-interview. Ayon kay Tony, this is where I stand. I don't categorize the people I interview. Dagdag niya, I look at all of them as people with stories to share. No matter how bad a person is, no matter how good a person is, no matter how canceled a person is by the society, every single person on this planet has a powerful story to tell. And no matter how bad their story is, we can always learn from that person. So I didn't want to categorize, I don't want to interview
politicians. I don't want to interview managers. I'm not gonna interview these celebrities. I'm just open to talking to people with powerful stories. Thanks for watching. Keep safe everyone. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify pa kayo sa aking mga latest chika.